Good morning, everyone. Welcome to English with Jerry Java. Now our topic will be about campus journalism. This will be for Filipino, no? Pagsulat ng agham at panteknolohiya or science and health writing, science and technology writing para ito sa campus journalism. Okay. Before anything else, I'd like to say congratulations to our writer no sa Balay City Central School, si Miss Isabel Oculares, na siyang nanalong first placer sa Science and Health Writing sa aming Regional Schools Press Conference sa Cagayan de Oro City. So she will be competing in the National Schools Press Conference 2024 sa Cebu City ngayong July. Okay. Congratulations, Miss. Kaya that's why ginawa ko itong content na ito ngayon. Science and Health Writing. Nanalo siya sa Science and Health Writing Filipino Elementary. Okay. Ang artikulong pang-agham ay kadalasang likha ng mga siyentipiko at sinusulat muli ng mga mamahayag sa pamamaraang payak o simple at mas kapana-panabik, exciting, or amazing, no? Hindi boring, upang makaabot sa antas ng pangunawa ng pangkaraniwang mambabasa. We have to take note of the words pangkaraniwang mambabasa to our audience of readers, mga mga makamasa, kahit yung mga drivers, mothers, parents, they are able to read and understand the science story. Ito ay naglayong magbigay kaalaman ukol sa mga kasalukuyang pag-unlad na nagaganap sa larangan ng siyensya na hindi lamang magbibigay ng kamalayan, kundi makatutulong din sa pamumuhay ng pangkaraniwang mamamayan. Bilang tagapagsalin, ang manunulat ay dapat siya ay may sapat na kakayahan upang isalin ang kagamitan ng pagtuklas na nagaganap sa mundo ng siyensya patungo sa publiko. So actually, kailangan mas maintindihan ito ng mga mambabasa, no? Kung anong kaganapan, bagong kaganapan, mga pagtuklas, discoveries, inventions in science, in the world of science. Sila ang makapagbibigay ng ideya sa mga mamamayan kung papaano mabibigyang pakinabang, benefits, ang mga pananaliksik na ibabahagi sa mga ito. At bilang tagapagsaling wika o translator, isalin ang wikang pag-agham patungo sa wikang pangkaraniwan. But of course, there are those English words na you don't need to really translate or isalin sa Filipino. Just copy that word, okay? Narito ngayon ang mga katangian ng isang manunulat ng artikulong pang-agham. Dapat ikaw ay mapanuri, sinusuri ng mabuti ang mga impormasyon at hindi lamang basta tanggapin ito ng walang mapagkakatiwalaang batayan. Nilakasan ko ang boses ko sa pagsabi ng nang, N-A-N-G. Kasi kadalasan ng mga bata natin, lalo na sa Filipino, no, kadalasan mali nila yung gamit ng nang na N-A-N-G at saka yung N-G. Nang. Nang kapag ang next word, ang kasunod na salita ay magiging adjective, no? Or adjective, pang-uri, o kaya ay pang-abay, adverb. Nang mabuti. NG naman, kapag ang next to ang word, ang susunod na word o na salita ay pangalan or noun. Tiyak, balik tayo dyan. Tiyak, dapat tiyak. Walang labis o kulang sa kabuuang ideyang nais mong ilathala. Okay? Tiyak. You are accurate. Tapat, dapat ikaw honest, tapat ka. Resulta lamang na nakukuha na manunulat sa isang pag-aaral o pananaliksik ang dapat ilagay sa kanyang artikulo. Hindi binabawasan o dinadagdagan. Hindi ito chismis, ito ay siyensya. Kung ano yung talaga yung mga resulta na yung pananaliksik, yan yung isusulat mo dyan. Tapat ka. Ikaw din dapat ay mapagmasid, sinusuring mabuti ang mga pangyayari na nagaganap sa mundo ng agham. Payak, dapat payak simple, no? Masigit na mauunawan ito ng kaniyang mga mambabasa. Iwasan ang paggamit ng mga langkapang pangungusap. Langkapang pangungusap yung mga compound complex na ng mga kinds of sentences.
Diretso sa punto, direct to the point. Huwag nang paligoy-ligoy pa ang dami-dami mo pang sinasabi. Dalhin ng manunulat ang kanyang mambabasa sa punto ng paksa na kanyang inilalahad sa tulong ng mga impormasyon kanyang isasama sa artikulo. Narito ang mga dapat tandaan. Masusing aralin ang mga impormasyong nakalap. Mga na-research mo yan, no? Ilahad ang mga pagkakasunod-sunod ng mga paksa sa pamamaraang logical arrangement ng mga facts. Maging parehas o consistent at hindi pa bago-bago ng estilo sa pagsulat. Yan. Ipaliwanag lahat ng mga salitang hindi gaano kilala ng mga mambabasa. Ipaliwanag mo yan. There are many new words in science, no? Kailangan maintindihan nila yan. Kung gagamit ng acronym, siguraduhin buuin ang pagkakasulat nito sa unang banggit. Sa first mention mo, unang gamit mo ng acronym na yan, dapat naka-spell out. Then sa susunod, pwede na siyang, sa pangalawa, pangatlo, sa susunod mong gamit, pwede na siyang, ano na lang po, yung acronym na lang. Huwag din kalimutang ilagay ang pagkakakilanlan, yung source ng dalubhasang nakatuklas na inuulat na imbensyon. Kailangan you have to cite your sources. Sino ba ang naandyan? You have to cite. Sino nakatuklas? Anong ahensya? Anong institusyon? No, sinong scientist, sinong researcher, that will give credibility. Gumamit ng mga payak na pananalita at gawing maiksi ang mga pangusap hanggat maaari. Simple sentences, simple or compound sentences lang po. Huwag nang gumamit ng mga complex or compound-complex na sentences. Iwasan ang paglalagay ng mga komplikadong salita o kaya naman ay kaagad na ipaliwanag ang kahulugan nito sa wikang mabilis mauunawaan. Siguraduhin tiyak ang gamit ng mga nakalap na impormasyon batay sa konteksto nito. Maging kumpleto hanggat maaari sa pagpapaliwanag ng mga konsepto. Ngayon, dito sa pagsulat ng agham, you can have 3 different styles or different ways. Pwede itong maging balita, news, yan, feature, o latalain, at saka editorial or opinion. Editorial o yung pangulong tudling. Yan. News, pwede siyang maging science news, science feature, o di kaya ay science editorial. Dito, let's start first with the balitang pag-agham, science news. Sa pamagat mo, ito ay napapanahon sa kapaligiran at sa mga mambabasa. Kaya bakit napapanahon? Kasi nga balita. Okay? Kailangan palaging bago yung balita mo. Yan. Dapat ay kapansin-pansin at may kaugnayan sa kahalagahan ng paksa. Ang kabuuang paksa sa anyo maiksi, ngunit malinaw at kaaya-ayang basahin. Sa pamatnubay mo o sa lead mo, tuwirang may kaugnayan ang pamagat sa pamatnubay dahil ito ang kauna-unang binabasa ng mambabasa, yung lead. I-connect mo yan doon sa iyong title. Narito ang maaaring gamitin sa pagsulat ng panimula o pamatnubay. Isang patalumpating tanong. Pwede kang magtanong, no? Sa science news ito. Isang tanong na maaaring makapagbigay ng kaisipan sa mga mambabasa ukol sa paksang babasahin. You can ask a question. Nakapupukaw na pahayag. Isang pahayag kung saan kinukuha ang pansin ng mga mambabasa upang mahimok, convince silang basahin ito. Pwede ka ring magkwento. Pakwentong pahayag. Isang pangusap na nagkukwento ukol sa paksang babasahin. You can have also direct quote or tuwirang sabi, isang pangusap na galing mismo mula sa pahayag ng isang tao, organisasyon at iba pa na may kinalaman sa sinulat mo dyan sa iyong subject. Isang kasabihan or quotation, proverb, sayings, isang taniyag na kasabihan na mayroong kaugnayan sa paksa na makatutulong upang magbigyang pansin ng mga mambabasa ang artikulong sinulat. Dito naman ngayon sa katawan, sa body, layunin na mapanatili ang interes. Kailangan consistent ka, no? Na kailangan mabasa rin nila, no? Ng mga readers mo ang iyong, kahit na yung second, third, fourth, up to the last paragraphs, last word ng iyong science news, ng iyong balitang agham. Hindi lang sa title lang, o sa headline lang, hindi lang sa lead lang. Kahit sa second paragraph, you have to keep their interest. Dapat, ganito ngayon ang dapat taglayin ng katawan or body ng balita. Pagtuklas at pananaliksik. Diyan, isusulat mo na ngayon dyan.
simula sa second paragraph ang mga ano-ano mga panaliksik, ang mga ilapag mo na ngayon ang inyong mga datos. Mga bagong tuklas sa larangan ng siyensya at patuloy pang pag-unlad ng mga pananaliksik. Sabihin mo dyan ano ang mga sinasabi ng mga dalubhasa, mga siyentipiko at ang kanilang mga natuklasan. Naglalayon ito maipakilala ang mga taong nasa likod ng mga pagtuklas sa larangan ng agham at teknolohiya. Dapat may pangalan yan. Mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkatuklas katulad ng exhibits, sa museums, no? Pagpupulong ng mga siyentipiko, debate at iba pa. Yung mga events. Issue patungkol sa agham. Anong issue? Bakit may ganyan? Dito sa agham, sa science, usually the issues are, the topics will be coming from the latest mga events, no? Yan, panahon ng COVID, so COVID din yung naging topic. Yung haze din yung naging topic. Ngayon, it's about the heat wave. Di ba? Yan. Mga hakbang o issue patungkol sa agham. Mga issue na tumutukoy sa mga problema na nagaganap sa mundo ng siyensya at kung paano ito mapipigilan o malulutas. Mga hakbang o direksyon, mga tips, paano ba ito malulutas? Halimbawa, mga sakit, ganyan. So, dapat meron kang sagot, no? Mga tips mo, mga pamamaraan ng isang bagay o proseso sa isang gawain na maiugnay sa paksang tinatalakay. At of course, yung wakas mo. Mahalagang wakasan na artikulo sa isang hamon, challenge na inilahad sa panimula. Call to action. Anong gagawin? Dapat magkaugnay at sabihin na nakatutulong ang katawan upang masagot ang mga katanungan sa mambabasa sa unang bahagi. Tapos na tayo sa balita. Balitang agham o science news. Punta naman ngayon tayo sa science feature. Yan. Latalain, no? Punch. Pwede kang magsimula sa punch. Uses a one-sentence paragraph as catchline. Ito yung sa lead mo. Example, alcohol and driving can mix. Yan. Number 2, crusade, campaign against a problem. Example, there is a drugstore in your backyard that is nature's gift to mankind from medical herbs found to cure illnesses more than what some branded drugs do. Yan. Crusade, crusada, call to action. 3, exclamatory. It is an exclamation. According to Science and Technology, DOST, the coconut industry is facing a decline. Ayun yung sinabi ko kanina tungkol sa acronym, DOST. Unang banggit, so sa lead ito, first paragraph, so it's first use, so you have to spell out the acronym. 4, cartridge, the shortest way of telling the truth. Example, the banana industry is a sagging business. This is really good for feature, no? Science feature kasi yan, banana. So, anong banana sa Tagalog? Sagging. Ba't ito ginamit siyang sagging? Oh, yan. I like that. 5, you can describe. Descriptive, vivid description. The gold rush in Compostela Valley is a disaster waiting to happen. The steep mountainsides are honeycombed with tunnels dug by small-scale miners lured by that yellow mineral that many people are willing to die for. Well, they are dying for it. And death came during the heavy rains last Monday that killed 72 persons, and the digging and counting for more bodies have not yet stopped in the second fatal landslide in the area in 2 years. Yan. Talagang maraming adjectives. 6, rhetorical questions. You can ask the question, which has higher vitamin C content in calamansi? The juice or the peel? Yan, palagi tayong paano kahit nung bata pa tayo, no? Palagi tayong sinasabihan ng ating mga parents, kainin mo yung balat, like sa guava, sa bayabas, di ba? Or sa mangga. Yan. That's a good question. 7, provoking statement. Provoke. Don't throw your trash. Turn it into cash. Yan. The play of words. 8, narrative opening. You just tell a story. So it's I, first person. Example, when I was a child, there was something cooking in my grandmother's kitchen, and she made me taste a sweet, gum-like concoction from coconut. Now, I realize by now that this is what the coconut industry boasts of as an export winner, the nata de coco. Yan. Ang gandang kwento. 9, direct quotation. The banana industry is a sagging enterprise, according to DOST. Yan. A saying, an ounce of prevention, small p, is better than cure.
The safe and best way to avoid getting contaminated with leptospirosis lends a truism. Saying. But with very popular sayings, it will be a trite expression or cliche na siya, pag paulit-ulit na siya, no? So you can actually try to bend it, okay? Gibain mo siya, but you can break it and you use something use it in another new way, okay? Ito nga yung example ng artikulong pang-agham na malalaktalain. So, babasahin natin ito ngayon parang MMK. Sa loob ng kaldero ni Timothy M. Mendoza. Bilyon-bilyong ari-arian, milyon-milyong kagamitan, at libon-libong buhay ang kinuha sa atin ng bagyong Yolanda. Winasak at hinagupit nito ang lahat ng madaanan. Iniwanan ng bagyo ang marka ng pagdurusa sa bansang Pilipinas. Nag-aalab ngayon ang emosyon ng mga nasalanta. Nagpupuyos sa hinanakit. Kumukulo ang kanilang damdamin dahil sa sinapit at nagbigay katanungan sa mga taong nasalanta. Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng ito? May mga nagsasabing isa lamang ito sa mga malalakas na bagyo na nakasanayan nating harapin tulad ni Milenyo. Marami rin ang mga nagsasabing si Yolanda ay pinadala ng Diyos sa Pilipinas bilang kaparusahan sa lahat ng ating mga kasalanan. At may iilan naman na sinisisi ang mga alien sa pangyayaring ito. Ngunit para sa mata ng mga siyentipiko o scientist, si Haiyan ay bunga ng isang nag-iinit na mundo, ang unang hain ng global warming. Ang global warming ay ang di pangkaraniwang pag-init ng mundo dahil nakukulong ng mga gases ang init mula sa araw. Ibukod mo pa rito ang unti-unting pagkabutas ng ozone layer na siyang pumoprotekta sa atin mula sa mapanakit na UV rays. Ang lahat ng ito ay dulot ng masasamang gas na siyang bumabalot at nagpapakapal sa atmosphere ng daigdig. Ang atmosperang ito ang siyang nagkukulong sa init ng araw. Para itong takip sa tuwing nagsasaing. Hindi nito pinatatakas ang init upang mabilis na maluto ang kanin. Si Haiyan ang unang inihain. Also with science, meron tayong sinasabing analogy. Ikumpara mo yung situation o yung topic, yung event sa ordinary life natin, no? Ordinary yung pang-araw na buhay yan. Tulad niyan yung kinumpara yung atmosphere yan para sa itong takip para itong takip sa tuwing nagsasaing. So everybody can relate to that. So mas maintindihan ngayon yan ng mga layman, no? Ng mga masa, ng mga tao. Ano naman kung uminit ang mundo? Balot ng yelo at niebe ang hilaga at timog na dulo ng daigdig. Mga glaciers na naipon at bumuo ng matutungtungan. Ngunit ang mga blocking ito ay nanatiling yelo. Sa pag-init ng mundo, natutunaw ang mga yelong ito at dumaragdag sa kasalukuyang tubig sa mundo. Ibig sabihin, palalim na ng palalim ang mga karagatan natin at mas mabilis maipon sa malalim na dagat ang mga bagyo. Tumataas din ang mga alon na nagagawa ng malalim na tubig. Ito ang dahilan kung bakit humigit kumulang 20 talampakan ang taas ng storm surge sa Visayas. Bukod pa sa araw-araw na pagtaas ng antas ng tubig sa mundo, patindi rin ng patindi ang moisture o humid sa hangin. Ang moisture ay dami ng particles ng tubig sa himpapawid at ang mga moisture na ito kapag naipon ay nagiging ulap na siyang pinagmumulan ng mga bagyo. Mas maraming humid, mas malalaking ulap at mas malalaking ulap, mas maraming ulan, mas matinding mga bagyo. Ganito ang nangyayari sa tuwing nakakaligtaan nating iangat ang takip sa sinaing. Yan, balik tayo sa kanyang analogy. Masyado itong umiinit at dumarami ang bula mula sa pagkakainit nito, kaya umaapaw tuloy ang tubig. Ang huling aspeto na nagpapabago sa mundo ay ang pressure sa atmosfera nito. Kapag umiinit ang mundo, notice how the English words like pressure, atmosphere, kanina, ang dami, no? Hindi niya i-translate sa hindi niya isinalin sa Filipino yung iba. Kapag umiinit ang mundo, bumababa
ang pressure na siyang puwersa na ginugugol sa hangin sa atin at sa lahat ng bagay sa mundo, maging sa mga dagat at iba pang anyong tubig. Kapag bumaba ang pressure sa atmosfera ng daigdig, humihina rin ang puwersa na humahawak sa mga katawang tubig. Ibig sabihin, mas madali silang naiaangat ng malalakas na hangin. Tulad sa sinaing, kapag kumulo na at naihain, mas madaling kuhanin ang kanin. Ang mundo natin ay isang malaking kalderong nadadarang sa lutuan. Isinalang na natin ang daigdig sa apoy mula pa noong huling 1900s. Ipinatong natin ang takip sa kaldero at patuloy na isinisilid ang ating mga sarili sa tuwing bumubuga ng usok. Tayo ay nananatiling nakasalang katulad ng dati at hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin tayo. Patuloy na nag-iinit. Ang kaso nga lang, kumukulo na ang mundong ating isinain at hindi maglalaon ay maluluto na rin ito. Natapos na ang unang inin. Si Yolanda at marami pa ang susunod hanggang sa tuluyan ng maluto ang daigdig. Ang ganda. I like this. Punta naman tayo ngayon sa Science Editorial. O Pangulong Tudling ay ang kuro-kuro, opinyon sa balita. Opinyon patungkol sa pinakamahalagang isyu sa panahong iyon. Katangian ng mabisang editorial. Una, may paninindigan. Yan. May stand. Ang pagkakasulat sa bawat bahagi. Yan. Be very, very brave. Mula sa pamagat hanggang sa wakas, nararapat na mapanagutan ang pagkakasulat. Taglay ng pamagat ang paninindigan na dala hanggang sa katawan at wakas. What's your stand? What's your position? Iisa lamang ang iyong paninindigan. Dapat hindi ka pabago-bago. Oh my God. 6 to 8 talata lamang ang taglay. Pero sa akin, sa mga editorial kasi sa akin usually pinapagawa ko sa bato kay science feature. So, nire-require ko siyang umabot dapat siya ng at least 11 paragraphs. 11 short sentences lang yun kasi paragraphs yan. One sentence, one paragraph. Hindi gaano mahaba at hindi rin maikli. Usually, that's 6 to 8, so 300 words yan. Bawat talata ay nagtataglay ng hindi lalagpas sa 3 pangungusap. Gusto ng mambabasa ang direct to the point. Yan. Nanghihikayat ng mambabasa. You convince, you persuade. Hindi nangangaral o nagsasermon ang isang editorial. Okay? Wala tayo sa simbahan, wala tayo sa misa. Kinukuha nito ang kalooban ng mambabasa upang mahikayat na maniwala sa iyong paninindigan. Matibay ang argumentong taglay ng katawan. Sa katawan ng editorial, makikita ng mambabasa ang mga dahilan kung bakit ka pro o anti sa isang issue. Kaya nararapat ito upang mahikayat ang mga tao. Gumamit ng transitional devices. Napakamahalaga po ang silbi, ang unang gamit ng transitional devices. Kasi sila ang nagtatahi ng iyong paragraph after paragraph after paragraph. Napakahalaga ng mga salitang isa pa. Dagdag pa rito, kaugnay pa nito, at iba pang salitang nagpapadaloy ng editorial. Sa pamamagitan nito, nagiging konektado sa isa't isa ang mga talata. Ayan. Nagbibigay ng rekomendasyon. You recommend. Hindi puro pambabatikos ang laman. Nagtataglay ito ng rekomendasyon na makatotohanan na maaring matamo. Rekomendasyon, solution. What's your solution? Dapat may solution or suggestion, call to action. Ano dapat gawin para ma-solve yung issue? Mas kapanipaniwala kung ang rekomendasyon ay kayang maisagawa o doable. And be very specific. Okay? 8. Ang kalawa sa huling talata ay kumukumpirma ng paninindigan. Second to the last paragraph before ka mag-end. Nararapat na may isang talatang magbubuod, you recap, sa lahat na nabanggit at siyang magpapatibay sa iyong paninindigan. Ito ay nasa ikalawa sa huling talata. Second to the last paragraph before sa iyong conclusion. Nag-iiwan ng hamon sa mambabasa. Challenge. Hindi nagtatapos sa iba't ibang dahilan kung bakit sinasang-ayunan o sinasalungatan ang isang paksa ang editorial. May hamon o challenge na matatagpuan sa huling bahagi. Bahagi at istruktura ng editorial. Una, pamagat. Yung title mo. Ito ang unang nababasa o napapansin. Sa title pa lang, dapat magpakitang gilas ka na po. Ito ang nakapupukaw sa atensyon ng mambabasa. Katangian ng mahusay na pamagat, hindi dire sa
Science editorial ito, no? Hindi direktang sinasabi ang issue. Huwag mo munang sabihin yung issue. Ito ay nagbibigay ng hinuha, prediction, no? Inference, kung ano ang nilalaman nito. May stand, meron ka na dapat stand o paninindigan. Yan. Hindi lagpas 6 na salita. Actually, dapat 3 to 5 words lang po, no? Gumamit ng salitang may kaugnayan sa nilalaman ng editorial. Dapat sa iyong title, meron ka ng stand. Ano ang gustong gawin? Anong gusto mo mangyari? Panimula or pamatnubay, lead. Dapat na makakuha ng atensyon ng tao at maging dahilan upang ipagpatuloy niya ang pagbabasa ng akda. After reading the title, dapat mabasa niya rin ang lead. After that, continue on until the last or conclusion. Tatlong bahagi ng panimula. Una, yung news peg o pinagbabatayang balita. Saan ba galing yung issue mo? Okay. Ito ang dahilan kung bakit sinusulat ang isang editorial. Isa itong pangyayari na makaaapekto sa sambayanan. Halimbawa, pagtaas ng presyo, pagpasa ng batas at iba pa. Yan. 2. Sabihin mo yung issue. News peg, tapos dapat may issue, no? Sa yung pamatnubay, lead, first paragraph. Sa bawat batayang balita ay may problema na magdudulot ng pagbabago o ng suliranin sa mga tao. Ang issue ang siyang lumikha ng salungatan, conflict sa pagitan ng dalawang panig at isa rito ang kailangang panindigan ng manunulat. Kailangan mayroon kang paninindigan. Hindi pwedeng nasa gitna ka at hindi rin pwedeng ang tao ang ipapahusga mo. Ikaw mismo ang may magsasabi kung ano ang iyong magiging pasya. 3. Stand o paninindigan. Dapat may stand ka na. Una, yung lead mo o pamatnubay mo ay dapat may news peg, issue, at saka yung reaction o yung stand mo o paninindigan. Ito ang pinaghahawakan na manunulat sa kanyang buong akda. Nararapat itong maging consistent. Huwag pa bago-bago. Isa lamang ang panapanigan. Doon lang tayo sa tama, no? At totoo. Dalawang paraan sa pagsulat ng pamatnubay o lead sa editorial ito. Conventional na pamatnubay. Inilathala ang tatlong bahagi ng panimula. Yung sinabi ko kanina, direkta itong sinasabi sa umpisa pa lamang. Ginagamit ito ng tradisyonal na manunulat. Halimbawa, sadyang nakakagalak isipin. Yan, nakakagalak isipin yan yung sinabi ko kanina na reaction. O yung stand mo, no? Sadyang nakakagalak isipin na sa wakas ay maipatupad na sa bansa ang binagong sistemang makapagpapabuti pareho sa mga mag-aral at mga guro. Nakatutuwang malaman na ang pagbubukas ng klase ay inilipat na mula Hunyo papuntang Agosto ng iba't ibang universidad sa bansa upang magbigay daan sa ikabubuti ng karamihan. Hindi niya sinabi nga na antay siya or pro siya, pero ano yan, nalalaman ng mabasa na sang-ayon siya. Paano? Sa kanyang reaksyon, sadyang nakagagalak. Yan, at saka nakatutuwang malaman. Yan, ibig sabihin yan ay siya ay sang-ayon. Kalawang pamaraan, di-conventional. Paninindigan, mga bago ito, no? Paninindigan lang ang mahihinuha dito at sa mga susunod pang talata matatagpuan ang news peg at issue. Kadalasan din itong gumagamit ng mga kasabihan o mga tanong. So yung news peg doon na sa baba. Halimbawa, tanging bahid ng dumi ang nagpapansin sa isang malinis na papel. Sa usapin ng pagtutol sa pagtatanggal na ito ay tungkol ito sa usapin ng pagtanggal ng isang sistemang matagal na umiiral sa bansa. Napaka brave, tapang. Halimbawa, susugal na naman ba tayo? Ito ay tungkol sa pagtalakay sa paglalagay ng pondo ng bayan sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Tandaan, anumang paraan ang gamitin, dapat pa rin tandaan na kailanman ay di dapat mawala ang news peg, ang issue at saka yung paninindigan sa panimula ng editorial. Sa katawa naman tayo, from second paragraph until the last. Nagbibigay ningning at patunay sa isyong paniniwalaan. Mga facts, you lay your facts and then your opinion. In every paragraph, you have to write your facts and support it with, you have to write opinion and facts. Dapat magkasama yan. One paragraph, meron kang facts, tapos, anong opinion mo tungkol dyan? Naglalaman ito ng mga impormasyon, yan. At halimbawa, magpapatunay sa stand o paninindigan. Naglalaman din ito ng rekomendasyon na hindi malayong mangyari. Rekomendasyon yung solution. And of course, yung wakas. Paglalagom.
summarize, you recap sa konklusyon o isyo. Mabigat ang pagsulat nito sapagkat sa huling pagkakataon, ipagtatanggol mo ang iyong paninindigan na kailangan paniwalaan ka talaga. Konektado ito sa panimula. No? Sagutin ang mga tanong sa simula ng editorial. Paraan sa pagwawakas ng editorial. How you end an editorial. Wakas na nagbibigay ng hamon. Call to action, challenge. Kinakailangan itong mag-iwan ng marka na magpabuti sa sambayanan. Ang hamon na ito ay maaaring makamit o maisagawa. Doable. Halimbawa, sa issue ng truck ban sa Maynila. Umuusad. Umuusad na ang biyahe. Sumusulong na ang lungsod tungo sa pag-unlad sa pagkawala sa nataguriang saggabal na hari ng daan. Titigil pa ba tayo sa kalagitnaan ng daan tungo sa kaunlaran at kaligtasan? Ang ganda. Wakas na hypothetical at open-ended. Maaring maganap batay sa isang pangyayari. Pwede kang mag-predict, warning. Ay nagpapakita na maaring maging epekto kung sakaling maisulong, pro, o maharang kung ikaw ay sa antay, ang isang musyon, batas, o anumang pagbabago. Halimbawa niyan, sa isyu ng moralidad, sex scandal. Isipin na lang natin ang maaring kahinatnan ng susunod na henerasyon kung hindi natin maisalba ang moralidad na naglaho na sa bayan. Kahirap isipin na maaari nating madatnan ang ating bansa sa putik ng kalaswaan at kahalayan. Wala nang pag-asang maiahon pa kung hindi tayo kikilos upang mailigtas ang katiting na natitira. Yan. Wakas na future building. Ipinakita ang posibleng maging epekto kapag natuloy o hindi ang isang bagay. Subalit sa lagay na ito ay mas tiyak o eksakto ang pagbibigay ng mga maaring kalabasan. Halimbawa, sa isyu ng terorismo, hindi natin makakamit ang kapayapaang hangad kung mismo ang pamahalaan ay hindi kikilos sa mga ganitong pangyayari. Ang inaasam-asam na pagkakaisa ng bayan ay hindi magaganap kapag hinayaan lamang manaig ang kapangyarihan ng mga rebelding magpatuloy sa panggugulot, pamiminsala kung tayo'y manunood lamang. Ito na ang buong halimbawa ng science editorial. Proteksyon, problema at solusyon. Ni Carl Luis Y. Eugenio. Karapatan nga bang maituturing o mistulang pribilehiyo na parang sa ilang piling mamamayan ang pagtatamasa ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Gayong tayo na lang mismo ang matatakot sa ating binibitawang mga salita matapos permahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act bilang 10175 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Law at kasalukuyang may Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Nakasaad sa 2 kabanata, 4 na seksyon ng batas na ito ang iba't ibang uri ng cybercrime. At isa sa mga Pilipino na iharap sa batas ang sinumang na maglathala sa internet na masalitang tinuturing na opensibo. Likas na sa mamamayang Pilipino ang pagiging mga pagpahayag na kani-kanilang damdamin na pinaigting pa ng umusbong ang iba't ibang mga daan na magpapadali ng komunikasyon tulad ng mga blog sites sa internet. Kaya ang ilang kabataan ay may pangamba na mag-post sa kanilang mga walls. Marahil mainam naman ang layunin ng batas na ito. Ang pangalagaan, ang damdamin at dignidad ng mga tao laban sa paninirang puri at hindi pinag-isipang mga paskil, posts. Na nailagay minsan dahil sa silakbo lamang ng damdamin at hindi ginamitan ng mga panuring pag-iisip. Hindi natin maitatanggi na sa pamamagitan ng internet ay napagawa nating imulat ang ating mga sarili sa mga makabagong isyo ng ating lipunan. Kaalinsabay na pagiging mapanagutan sa mga salita ng mamamayag na sa isang salita lamang ay libelo na agad ang katumbas, libel. Nakalulungkot mang isipan na dulot ng takot ay nilagay natin sa kompromiso ang kamulatan natin sa katotohanan. Gayong karapatan natin bilang individual ang malaman ang mga pangyayari sa ating lipunan. Ngunit sa kabilang banday nakatutulong din upang isipin ang ating kapwa at hindi sarili lamang. Sa pamamagitan ng mga pagpupunang natatanggap natin ay nagiging posible ang pagbabago tungo sa ikaunlad ng lahat. Hindi rin maiwasang mabagabag ang bawat mamamayang Pilipino gayong walang nakasisiguro na hindi gagamitin ng sinumang makapangyarihan ang impluwensya upang mapang-abusong itikom ang boses ng sinuman sa atin. Ilang dekada at napakaraming mga laban ang ipinanalo ng ating mga ninuno para lamang maipagkaloob sa ating henerasyon ang kalayaan sa pamamahayag.
Maigi naman natin itong pangalagaan sa pamamagitan ng pagiging responsible sa ating mga ikinikilos at isinasagawa. Ang bawat aksyon ay may kaakibat na responsibilidad. Sana lamang ay maipatupad ang batas na ito ng mas maayos, mas makatuwiran at talagang mangangalaga sa kapakanan ng mamamayan at pagsulong ng etika sa mapanagutang pamamahayag. Here's the tips sa pagsulat ng editorials. Of course, dyan pa rin yung specs. State the problem, position on the problem. So you have to first state the problem. P for position. What's your position? E, your evidences. C, conclusion. Then S, do not forget your solutions. Oh, give at least 2. And be very specific. Yan, ito yun. Summary nito kanina, no? Ito, another example. Malawakang polusyon, makakalikasan sasakyan ang solusyon ni Dana Micaela. Nakita niyo ba kung gaano nakalala ang polusyon sa ating bansa? Kahit sa lupa, sa katubigan o kahit sa himpapawid, ay masasabi ng kontaminado na ito ng mga kemikal na maaaring makaapekto sa mga tao, maging sa mga hayop. Pero naisip niyo na ba kung may ginagawa ba tayong mga tao para mabigyang solusyon ang problemang ito? Huwag nang mag-alala dahil nandiyan na ang isang makakalikasang sasakyan na magsilbing solusyon sa malawakang polusyon. Pagkatuklas sa makakalikasang sasakyan. Ito yung style, no, sa subtopics, pagbibigay ng subtopics. Yan, meron kang subtopics. Yan, pagkatuklas. So, yun dyan. Pinasimunuan ni Rustico Balderian, punong lungsod ng Tabon-Tabon, Leyte ang papasahirong sasakyang ito. Ang sasakyang ito ay may dalawang uri. Ang una ay ang Eco 1 na kaya magsakay ng 20 katao at ang kalawa ay ang Eco 2 na may kakayahang magsakay ng 8 katao. Another subtopic, pagkabuo ng makakalikasang solusyon. Gawa ng kawayan ang makakalikasang sasakyang ito. Samantalang ang bubong nito ay nanalutan ng banig nabalutan ng banig na yari sa amahaw. Langis lamang ng niyog ang nagpapatakbo nito. Mga benepisyong makukuha. Subtopics, no? Hindi katulad ng mga sinasakyan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa paaralan, masasabi na ang sasakyang ito ang pinakamakakalikasang sasakyan sa buong mundo dahil walang masamang carbon na ibinubuga at biodegradable o nabubulok ang komposisyon nito. Makatitipid din dahil gamit lamang ang isang galong biodiesel na langis ay maaari nang patakbuhin ang sasakyang ito sa loob ng 8 oras. Isipin niyo yun, maaari namang palang makabuo ng isang sasakyan yari sa kawayan at banig na yari sa banahaw at nayari sa anahaw at makapagpatakbo ng sasakyan gamit lamang ang langis ng niyog. Nakatulong ka na sa pag-iwas ng polusyon, nakatulong ka pa sa kalusugan ng mga tao at hayop na nasa paligid mo. Sa malawakang polusyon, makakalikasan sasakyan pala ang solusyon. I like this. Yes, thank you so much. Maraming salamat po. I hope you learned something new in science writing, Filipino.